Alang sa dugang impormasyon, tawag sa 053-507-9138 o text sa 0917-725-0848. Robles Shipping Line, kasaligan o kumpiyansa sa inyong pagbiyahe. Good news sa atong mga mag-uuma. Mapalit na sa Margie Grace General Merchandise ang fertilizer nga 414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mga produkto sa Philpost. Abono sa palay, kinahanglan ang mga produkto sa Philpost. 414 Complete Fertilizer, 1620 Fertilizer o Urea Fertilizer. Mapalit sa Margie Grace General Merchandise na himutang sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Ngayong Kapaskuhan, bisi-bisihan na naman sa umaga. Sarap sa tanghali. Ang sarap pa rin sa gabi. Mas masarap. Iba talaga ang hatid sa katawan. Dagdag enerhiya, pampalakas ng immune system, memory enhancer, at inilalagay sa tamang antas ang ating dugo. Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix. Ang masustansyang inuming tsokolate. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Mabibili na sa inyong mga suking sari-sari stores, groceries, supermarket, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Mabibili mo na rin sa Shopee at Lazada. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Mark Choco 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Serving the Philippines, Radyo natin nationwide. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan pagkos magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events. Dito lamang po yan sa 103.9 radyo natin na Balbiliran. Ihahatid nina Roth Pagabasan Puentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Shalom! Mula sa impilang tagapagatid ng mabuting balita ang Yeshua the Messiah Fellowship, sa umagang ito ay ating babasahin ang Book of Revelation kung saan mga propesiya sa ating panahon sa ngayon at sa mga darating pang panahon. Kung kaya't atin pong inaasahan na ang nais na magkaroon ng ganitong pahayag ay ini-encourage ko po kayo na kayo ay jot down, no? Magsulat po kayo dahil napakalaga ang topiko natin na aking babahagi sa araw na ito. Paulit-ulit kong sinasabi na tayo sa ngayon na ay nilalakaran na natin ang mga propesiya ng Biblia sa Book of Revelation. Kung kaya't ang Book of Revelation ay mahalaga sa ngayon na dapat maunawaan bago pa ito tuluyan na magpasimula ng agaran lalo na sa pangalawang silyo na pangalawang silyo sa Book of Revelation na tumataon naman ito na tinatawag na Great Tribulation.
kung ang unang silyo sa 7 seals dahil mayroon itong 21 na mga silyo na ngayon ating maririnig ang 21 na ito na mga silyo na hati sa tatlo, maging ang 21 na silyo na hati sa 7 na mga great event sa 21 na ito ay atin ngayon tatalakayin sa umagang ito, kung kaya't mahalaga na mag-jot down po tayo, no? Ang mga nakakarinig ng ating ipapahagi sa umagang ito. Noong mga nakaraan ay atin natalakay ang 50 signs, subalit nasa pang-48 pa lamang po tayo. Kasi ang ginawa po natin, nag-start po tayo sa 50. Kasi po, hindi natin matapos-tapos kapag tayo nag-start sa 1. So, binago po natin ay ngayon, ang ating ginawa, nag-start po tayo sa number 50 at naihayag na natin dito ang number 50, 49, 48 at saka ngayon, i-review natin ang 48 up to down to 46 to 1 ng 50 na signs ng end times na maliban sa Book of Matthew 24 at Book of Luke ng chapter 21 at Book of Mark ng chapter 13 na maaring basahin ninyo ang mga ito. Ito ay nagpapahayag sa ating kapanahunan sa ngayon at sa mga darating na panahon. Kung kaya ako sa nakaraang linggo mayroon akong nakausap na isang galing sa US, no? Isang foreigner na kanyang ikwinento sa akin na nagulat na lamang siya nung nandun na siya sa Dallas, Texas airport na pag nakikita niya ang marami doon na tinatap na lang ang mga kamay nila. And then automatically nakukuha nila kung ano ang ibig nilang sabihin. Siya kasi manual. Kaya ako, habang nakikita ko siya sa video, sinabi ko siya, wag kang magpapatatak niyan. Ha? Sabi ko, why? Sabi niya, dahil yung mga iyan, sabi ko, kung bibigyan ka niyan, ididikit yan sa balat mo, maging sa kamay o sa ulo, para pag-tap, katulad ng nakikita mo dyan ngayon. Pag itinap yan, makikita na kung ano ang transaction mo at agad-agaran, maano ka, convenient siya, convenient. Ito ngayon ang una, palalabasin na convenient talaga siya. Pero, tandaan natin, ang chips na ito ay upgrade ito. At nandyan na ito sa katawan mo. Once na-upgrade yan, dahil sasabihin na hindi na siya, ang system ay binago. Okay, mababago ang system. Hindi yan biglaan. Kasi kung biglaan nilang introduce na 666 yan, maraming hindi magpapakabit niyan. Pero kung sasabihin na ito ang solution sa panahon na ito, at gagamitin ito ng gusto, ito na chips na ito. Kaya nagulat siya nang makita niya na tinatap na lang ang mga kamay at agad-agad nagagawa kung ano ang kanilang gusto. Maging sa airport, tinatap na lang ang kamay. So, ibig sabihin nito, nag-work na, nangyayari na ang chips. Kaya lamang, may danger ito pagdating ng panahon dahil i-upgrade ito. Pag sinabing hindi na mag-work ang system, binago ang system, so mag-upgrade. Until to the point, dun sa dulo, ay wala na itong iba na sasabihin na, okay, we will babaguhin ang sistema, gagawin na itong 666 para na automatic na lahat na ito sa transaction mo, itatap mo na lang lahat na nandiyan na lahat. So yun, magaganap yun. So I told him, sabi ko na huwag ka magpapakabit niyan dahil pag nag-upgrade ang dulo nun, yun na yun. So ang una naman ito sa ating nakikita dito, kung kaya't ating binibigyan, dahan-dahan tayo ngayon na hinihimay natin ang Book of Revelation dahil
unang gagawin nito, sa Amerika ito nangyari. Maging sa ibang bansa, maging sa England, makikita mo na ito ngayon sa malaking bansa na mayayaman. Kasi tamad na nga sila, mga tamad sila, kaya automatic na lang. So ngayon, ang kung bakit atin itong natalakay dahil nandito na tayo sa unang silyo, no? Nandito na sa mild tribulation. Nasasabihin pagdating magkakaroon kasi ito ng chaos din. Kung kaya't ipapalabas nila itong mga chips na ito na ito ang solution, no? Ito ang solution sa magulong mundo, sa starvation, ang isang bansa nagkaroon ng kahirapan, bibigyan nila nito ng supply, pero na magbibigay sila nito kung maaari ilagay ang chips para international kasi ang help. So direkta mapupunta sa tao ang help. Sa ngayon, ating ipanalangin na hindi pa ito, no? Ipanalangin bagamat kailangan natin talaga na ikalat pa ang kanyang mga salita. Kasi ang mundo kasi hindi naman pa talaga na-saturate ito ng word, no, ng Bible. Kasi mayroon pa ito tinatawag na 1040 windows. Kumbaga sa 10 what we call this horizontal latitude 1040, parang ganon. Longitude 10, ang taas niya sa gitna ng globe, sa gitna ng globe. 10 from there ay at saka 40 from longitude. Longitude is 10 and latitude is 1040. Yun ang hindi pa na-reach out ng gospel. Kaya malawak pa ang ating dapat asahan dahil pangalawang sinyalis na ating natitiyak na tayo dapat ay magpagamit na tayo na magbagi ng gospel at saka yung mga nakaraan, di ba? Yung aking ibinahagi patungkol sa pananampalataya na ito na ngayon, no? Ano ka man, nasaan ka man, ano ka mang nabibilang na association, manampalataya ka na through the word. Hindi yung ang sinasabi ng iba, no? May sinasabi sila na kasi kung gagawin natin ang salvation na dahil sinasabi nila, no, hindi sinabi ng mahal na Yeshua, hindi mo kilala ang isang nagdadala ng kaligtasan, you're really in danger for that. Dahil umaasa ka na you are saved dahil mayroon kang faith. Ano ba yung faith? When we talk about faith na talakay natin nung nakaraan, dapat mayroon kang word. And then, respond to the word, nanalig ka na ito nga magaganap. Kasi hindi naman pwede yung ayon sa iyong iniisip, nagkaroon ka ng faith sa Kanya. Hanggang doon lang, hindi ganoon, may proseso. Dapat mayroon kang salita niya sa Bible. Binabasa mo ang Bible, natutunan mo ang Bible. So, saan ba nagsimula ito na Biblia? Ito lang ba ay katang isip sa tao? Gawa ng tao? Tao lang ba ang sumulat? Oo, tao ang sumulat. Pero hindi sila ordinaryo mga tao dahil kinasihan sila ng banal na espiritu. Ang espiritu ni Yahweh. Sila ay kinasihan. So, hindi basta-basta ang nakakagawa nito ng mga pahayag sa Biblia. Kung sasabihin mo, tao lang yan, hindi yan totoo, no? Tingnan mo na lang yung lahat ng encyclopedia. Basahin mo, nandyan yung 12 disciples, no? Nandyan si Abraham, nandyan nakalagay. Doon ka na lang sa encyclopedia kung hindi ka naman naniniwala sa Bible. Sige doon na lang sa encyclopedia. Hanapin mo si Apostol Pablo, hanapin mo doon kaya nandun yun ang ating mahal na Savior, ang mahal na Yeshua, nandoon. Si Jacob, nandoon sa encyclopedia. Anong klaseng encyclopedia? Hanapin mo, nandoon sila. Lahat ng nandoon sa Bible, nandoon sa encyclopedia. So, sa Bible, kasi nandoon yung kaayusan sa ating pagbabasa patungkol sa kanyang mga sinalita, sa kanyang mapangako. Paano siya sa simula pa lang, sino ang nagbigay ng pangalan sa kanya? Hindi tao. Ang nagbigay sa kanyang pangalan mismo ang Ama na mababasa natin sa Jeremiah 23 verses 5 up to 7, maging sa Micah
chapter 5 sa verses 2 to 7, ganun. Mababasa mo ang kung sino ang nagbigay ng pangalan sa kanya, which is Yeshua. It's a Hebrew. Yeshua. Parang katulad sa Yahweh. Yahweh. Parang mula sa kanyang amang si Yahweh, ang kanyang pangalan na kinuha. Sa Hebrew kasi, sa mga Hudyo, mahalaga ang meaning tupid. Kung saan sila pumupunta nga pag halimbawa, naggumawa sila ng balon, lalagyan yan nila ng meaning. Papangalanan nila yan dahil may meaning yung bawat pangalan. May ibig sabihin, mahalaga sa kanila yun ang pagbibigay ng meaning ng mga pangalan. So, when we talk about Yeshua, ay Yahweh. It comes from the Father's name, which is Yahweh. Maiksi na pangalan ng Yahweh. Y-E-S. So, ang Shua is salvation na makikita naman natin sa Matthew chapter 1 verse 21. So, nandyan, higit sa lahat, ang Ama mismo ang nagbigay ng pangalan sa Kanya na atin. Hindi lang naman sa Kanya binigay, ang pangalan niya ikinabit. No? Hindi lang kay sa ating mahal na Savior, ikinabit ang pangalan ng Yahweh. Siya mismo ang nagkabit sa pangalan niya. So, kung ano ba ang meaning ng Yeshua? Si Yahweh ang kaligtasan na paulit-ulit niyang sinasabi doon sa Old Testament na siya ang kaligtasan. Ngayon, kung si Yahweh ang kaligtasan at sa Old Testament at sa New Testament, si Yahweh pa rin ang kaligtasan. Now, this time it's through His Son. Sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating mahal na Savior, ang mahal na Yeshua. Ganun ang nangyari sa kanilang dalawa. So, ang nangyari lang kasi, ito, ano pa lang to introduction pa lang ang ating tinatalakay dito kasi binibigyan na ko kayo ng mga pahayag kung ano ang nangyayari ngayon ayon sa kanilang dalawa, sa kanilang mga propesya. Dahil tayo ngayon naglalakad na bungad ng mga propesya sa Book of Revelation, which is Revelation chapter 6, 1 and 2. No? Now, which is mild tribulation, transition to great tribulation. Huwag na natin niya antayin great tribulation kay mamaya babasahin ko. Nais ko pong ipaalala sa lahat na yung may mga may mahina ang loob o kaya yung mga may sakit sa heart o kaya may naramdaman kayo na ganon, ini-advise ko na huwag na muna kayo makinig sa umagang ito. Kung kaya nyo, okay lang. Pero advice ko lang. Kasi great ang mga mangyayari sa hinaharap. No? Hindi mo maasahan dahil ito ay 7 selyo, 7 trompeta, at saka 7 bowl na napakahirap na mga panahon ang tinatalakay natin after rapture. After rapture, mild pa ito. Mild tribulation pa ito. Pero makakarinig tayo bandang dulo ng gera. Dito sa ating panahon, may gera ito na mangyayari. Dahil dito sa gera na ito, magkakasama-sama kasi. Ngayon, alyansa. No? Alyansa mga bansa. Yan ay pangalawang sinyalis yan. No? Na aking ngayon tinatalakay kung nung ating tinatalakay yung microchips na ngayon ay nangyayari na nga pero kaya lang ini-introduce na maganda. Balik tayo doon sa microchips na ano tayo ng konti sa microchips kasi ang uunahin dito yung mga malalaking company i-convince sa Facebook na makikita mo nandyan na, di ba? Yung chips in-introduce na magbibigay ito ng kaginhawaan, yung susi mo sa sasakyan, yung susi ng bahay mo, wala nang magnanakaw, hindi ka nananakawin dahil nandyan na sa daliri, maliban lang putulin yung daliri ididikit pero nandin nga niyan ayon sa ating nakita is yung pag-upgrade dahil yung sistema baguhin hanggang sa dulo na doon na. So wag na kasi ang ating advice dito na mapabuti ang lahat na makarasama tayo sa kanyang kaharian. Ayan ang ating motive, walang iba na ang gospel ay ma-spread, magkaroon kayo ng pananampalataya, anuman ang sinasaysay sa Biblia, atin siyang paniwalaan, yan ang faith. At
maging isabuhay natin ang ating pananampalataya. Kasi sa James, sabi, ang panampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So, nananalig ka nga, pwede yun eh. Ano ba? Bigyan kita ng example. Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sabihin ko na, may nagtanong, anong kurso mo? Sabi na, engineering. Tapos sasabihin mo, mabuti yan, maganda yan. Pero involved ka ba? Nandun ka ba? Sinasabi mo. Di ba? Ikaw ba yung, kukuha ka ba ng kurso na yun? Naniniwala ka na maganda, pero wala ka doon. Wala, ayaw mo doon. So, ibig sabihin nun, pwede ka maniwala, pero hindi ka magiging ganun sa sinasabi mo. Hindi yun ang tamang panampalataya. Pag nanampalataya ka sa salita niya, basahin mo ang Biblia, okay? Yun. Basahin ang Biblia, paniwalaan mo. Dahil yan totoo. From generation to the book of Revelation. Napakaganda mga stories dyan. Yung paano tayo nalikha. Kaya nga ito na nga, nangyayari na sa atin ang 7 Great World End Time Events na nandito na tayo sa bungad. Dahil ito ay tatapusin na niya. Bagamat yung mga narinig natin di sa baha na atin pong nabasa na ng nakaraan, di na sa baha, kundi ito ay sa apoy na ang pagkatapos nitong mundo. Yung rainbow na sinabi niya doon, na pinalabas niya nung panahon ni Noe, nag-covenant siya, nagbigay siya ng covenant, hindi na niya muling gugunawin ang buong mundo sa pamagitan ng baha. Pero hindi niya sinabi, hindi na niya gugunawin ang mundo. Hindi niya sinabi sa pamamagitan ng baha, hindi na sa buong mundo. Kung kaya't ngayon ang magiging, kung ating babasahin ang Biblia, magiging na dito ay ang apoy. Bakit niya ginagawa nga ito? Bakit niya natin pinag-aaralan ito? Dahil naglalakad na tayo doon kung saan babaguhin na niya lahat at siya nga ay maghahari dito sa kalupaan. Paano ba mangyari bago maganap yan ang kanyang paghari? Kasi gagawin na nga niya itong ibabalik sa original, no? Sa original, nung pre-inate tayo. Pag binasa nyo ang Genesis, maintindihan nyo kung ano ang purpose niya. Na ibabalik na nga ang dating kalagayan ng tao na siya ay nagkasala, nahiwalay sa kanya, ibabalik na siya. Kaya nga ito nangyayari dahil ito ay paunti-unti na itong inaayos na para na sa kanyang paghahari dito sa kalupaan, no? At ang tuluyan na mawala na ang makasalanan dahil mismo ang gumagawa ng kasalanan sa tao, ang nag-uudyok nito ay si Satanas at ang kanyang mga alipuris dyan pang-anim siya sa great end time events dahil ibubulid na siya sa tuloy-tuloy na pagbubulid na hindi na siya makakawala. Lahat ng mga alipuras, lahat ng masasama na actually ang tinatawag na hell o impyerno, yun. Hindi ito dinisign sa tao. Yan ang tandaan natin. Hindi yan dinisign na kahit ano pa man. Dahil sa temptations, nakakasala ang tao. Kaya nahuhulog sa kasalanan. Nagiging kaisa na siya sa kaaway ng ating mahal na Yeshua. So, ano pa ba mangyayari nun kundi mapapasama nga siya doon sa punishment. Yun, mapapasama. Pero hindi yan ang design niya. Kung kaya ang ating pananampalataya may mahalaga kung kaya't atin itong patuloy na binibigyan diin sa lahat ng tao. Naku, hindi pa tayo nakapagsimula, natapos na yung oras. Pero di bali, pero magaganda, no? Ang mga silyo. Kasi we are running out of our time. So hopefully, no, sa susunod, ating isa-isahin ang Book of Revelation. Napakaganda ang 7 silyo. Isa-isahin natin ito. Sa unang silyo nga, sa 7 silyo, sa Revelation chapter 6, verse 1. Ito na nga, panahon natin sa ngayon na tinatalakay ko. Maliban sa chiefs ang Israel, na patuloy ko sinasabi na ang sinyalis ng Israel ay tandaan natin ang pag-rebuild ng Third Temple. Bakit nila ito tinatayo? Dahil dito ay magkakaroon sila ng peace treaty dito. Ang peace treaty. Ang peace treaty ay magkakaroon sila ng pagpipirmahan peace treaty at
dito sa Peace Treaty na ito ay dadayain sila rito. Kalahati lang dito talaga. Ayan ang ating pag-aralan dahil itinatayo na, sinisimulan na ang proyekto ng Third Temple. At yun lamang po, no? At hanggang sa susunod muli, napakaganda ng ating talakayan. Hindi pa tayo nakapag-start. Okay? Maraming salamat sa lahat nakikinig. Patuloy makinig. At hanggang sa susunod muli. Hallelujah. Paalam. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai. Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu Chai. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom Alechem. Havenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Shalu Shalom Yerushalayim. Shalu Shalom. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide.